nila dito in this series by a game 2 win. So many questions that we have to answer in this game dahil kung titignan mo, pitas-pitas talaga ang strategy dito ng side ng Indonesia because you have the split-split coming in from the Glue, the Divine Judgment coming in from Vin. So meron silang dalawang tools, dalawang paraan na para at least makakuha sila ng initiation or ng pick-off in this fight. Lalo na, maraming squishy heroes or there are two squishy heroes coming in from the side of Egypt. You have Brody, you also have the Novaria. Yan lang ang tanging targets na pwede mong makuha. Pero pag umabot ka kasi sa point na kahit sino yun na yung shot call mo, parang mas maganda yun eh. Kapag nakapag-skill ka na ng mabuti, that means mayhem for the side of Indonesia. Yeah, in Indonesia right now looks like they will have access to a lot of tanky, innate tankiness, yung hindi kailangan ng item with this glue on the Chorizo. Pansin ko din lang kay Chorizo, no, parang lahat ng XP lane, maliban na lamang sa Pakito, ay yung mga talagang gustong maging punching bag. Oo. As in, like literal talaga, Chorizo wants to go for like that sponge tactic na siya yung kukuha ng napakaraming damage output ng manggagaling sa kanyang kalaban. Especially now, we're starting to witness Smile trying to dish out a bunch of the damage pero hindi naman si Alpha sa may bandalikuran. Siya nalatagan ng split-split pero wala na siya magagawa kontra sa apat. Soda can only do so much. He's just gonna watch his teammate die. Vin gonna be using that flicker na taabot yung Appraiser's Wrath to equalize the situation. You may get the first blood, but we can fight back. Nakapag-flicker na nga palayo si Vin, hindi pa rin naging sapat. Tumama pa rin ang kaduluduluhan pero gitna pa rin. Keyword gitna pa rin ng Appraiser's Wrath for 7 Oda. At ngayon, 1-1 ang ating kill score. Wala pa rin namang nakakalamang na team dito, pero magbabago ang lahat ng iyon sa pinakaunang pagong ng larong ito. Hindi pa level 4 si Vin. Astral Echo lands. Naghahanap si Maro ng engage, but no rage just yet. Andun naman si Vin at siya malalataga, but another M is gonna be there as well. Andun naman yung split tactic, but Appraiser's Wrath is gonna make them get that turtle for themselves. Vin goes down actually. Moreno might just go next here in case the pull is gonna be there, pero Alpho, it's no longer gonna be needed. So Rizzo naipit dito sa may bandang likuran and he might go down as well as the rest of his teammates will. So actually, ang tagal nung team fight na yon, bought a little bit more time, pero maganda ang latag ng side ng Egypt. Turtle and a few more kills. Grabe, napakasulit nun for 7 Oda. 2-0 and 2 already in this game. At mukhang si Maro naman ata ang isusunod nila. Series of unfortunate events for the side of Indonesia there. At may kalamangan na ang Egypt ng 1,000 lagpas. And this is really good for Egypt dahil kanina ay sila ang nabibigyan ng ganitong klaseng laro na sila rin ang naka-Joy Jungle. But this time around si Super Ken, no, nakaisa. Yung iisang kill ng Indonesia, nasa kanya. So let's see if they're able to play around this Joy better than how Egypt played around it earlier. This is what I like about Egypt's rotation now kasi they're willing to take risks. Like, kanina medyo nagre-react lang sila dun sa posibleng galaw na nanggagaling sa side ng Indonesia but they're starting to make moves at nai-enable yan sa tulong ni Maro. Yung mga Tyrant's Revenge and Rage niya is actually proving or giving a lot of opportunities para sa side ng Indonesia or ng Egypt to go for kills like that na walang bawi yung side ng Indonesia. And Alpho was also given a hero na kayang mag-sustain, na kayang magstay sa lane nang hindi napapahamak. Because of it, it's gonna be the Beatrix going down as well. So ang daming opportunities and those opportunities are being converted by the Egyptians. Grabe, Egypt talaga nagpapakitang gilas in this game number 2 nang parang hindi sila natalo ng game number 1. Ano kayong nararamdaman ng Indonesia ngayon, men? Kasi parang it's so weird na tinalo nyo to nung game 1 pero ngayon ang laki ng kalamangan nila against you. And now Vin, once again, this appears ng ganun lang kabilis. Indonesia is getting dismantled by the side of Egypt. What is happening? Ano Netherrealm na gamit na rin. Netherrealm na gamit na para makatakas, hindi para makapag-stay sa laban. Indonesia is actually, crumbling under the pressure na ibinibigay ng Egypt. And Egypt is starting to get some stride. The only person that's giving them some comfort right now is none other than Super Ken kasi siya pa lang yung merong kill. Siya yung merong galaw in this matchup. Gusto siyang habulin ni Maro, kaso yun nga lang. Nag-retry siya doon tapos hindi rin niya nakuha. Ano yun?
Indonesia, something is happening. And it's not good. It's not good. It's not good, It's not boy. good talaga kasi napahamak naman si Joy. This time, Black Dragon form ang gagamitin dito para kay Moreno. Napapaligiran siya ng tatlo. Ano na naman yung Divine Judgment pero buhay na buhay pa si Alpho. Nandun yung naka para sa dalawa. Appraiser Shrat ang ilalatag para sa Beatrix and it goes down. Here comes 7 Oda kontra kay Sorizo. Dalawa ang bagsak sa Indo. And mukhang very comfortable. Sobrang komportable ng Egypt as another knockoff. Another one biting the dust. 10-2 ang kill score in favor of Egypt. In a 5K, almost a 5K gold lead in the hands of the Egyptians. Parang hindi natalo ng game 1. What? Comeback Israel kahit Israel nasa talaga. Egypt ka. Wait lang, ibang bansa yung Oh, Israel. ibang bansa yun. Malapit lang. Pero Astral Echo landing once again on members Indonesia. What is happening? Grabe, this 6 minutes in and this is such a huge lead for Egypt. By the words of Drake, I just flipped the switch. I just flipped the switch. Yun ang ginawa ngayon ng Egypt. Di ba? Flip. Oh, you know, Nakakata naman si Alpho! Alpho. What are you doing, my friend? Ano naman yung pressure shot at si Aray Super ko, kaya wala boss! natagan. Habang dito naman sa may kabilang banda, si Maron naman nakikipagbakbakan na. Tundo na naman Boss! yung torn apart memory. Bringing 2 down. Vin and Super Ken are out. Wala pa yung turtle pero mukhang hindi na nila kailangan kasi kumukusto pa Boss! sila dito, boss. Bakit naman Bossing, may something Egypt, nagising na. Nagising na yung mga nagtatagong masasamang espiritu Eto na. para sa Indo. Eto na talaga, sinasabi ko na sa inyo. Kapag hindi nyo pa nagawa ng mabuti, ay talagang lalatagan kayo ng side ng Egypt. Vin tries to go for the extra initiation. Nandito pa rin si Super Ken. Talaga maputan. Ala! Ala na! Batang pasaway. Batang pasaway. Legit na lahat sumabay. No! Ano, Vid, alam ko 5 minuto na ako hindi makapaniwala pero grabe yung ginagawa ng Egypt. Pero ito na si Vid. Nagwala na rin siya Buhay pero pa papasok rin! doon sa may bandang likod. Buhay pa rin naman. Nandun na rin si Sakit sa may bandang likod pero wala siyang damage. 2-13 yung kill score. Siguro nag-aaway na yung mga yan ngayon. Ano nangyayari? Guys, ano ba? Reset tayo, guys. Hindi pwedeng ganito. Di ba nagpunta tayo dito para manalo, hindi para matuto. Ito na yun, kaso medyo natututo sila nang pinapakitaan sila ngayon. Seminar ang gustong gawin ni Super Ken dahil ginamit ni Seven Oda yung Joy kanina, pero mukhang parehas yung kapalaran na nangyayari sa kanya gaya ng kanina. Kaya nga ang hirap gumalaw. Pero mo unang dash mo pa lang, may Petri si Alpho. Ay, May bola si Maro. May stun pati yung Brody. Tapos pag lumapit ka sa Fredrin, hindi na niya kailangan mag-isip. Pipindot na lang ng isang taunt at hindi ka na makakagalaw muli. Such a hard game if you're Indonesia. And it is already a 7K gold lead in the hands of Egypt na nakakuha na ng 5 tore at 3 pagong. Objective control, Israel kahit nasa Egypt ka. this is what I was talking about nung pinick up ni Super Ken yung Joy. Very risky siya going up against sa Kufra na merong bouncing ball. Hindi ka talaga makakapag-engage ng sobra lalo na kung yung target mo ay mga heroes na squishy kasi sigurado ako na may assistance kagad ni Maro every single time or kung saan man sila pupunta. Yes, na-pick off na ng 2 beses si Alpho but he's technically just doing his job. Magstay lang siya doon sa lane, try to go for the extra engage hanggat maaari. And once na naubos na yung mga ultimates, yun na yung opportunity. Yun na yung panahon para kay Smile and kay Speedy to get the necessary damage and initiation or further engage na ninanais nila ngayon. At now, the Lord is here. At ito na nga ata ang hinihintay na objective na gustong makuha ng Egypt. Ibibigay ito ng Indonesia dahil masyadong malaki ang kalamangan ng Egypt ngayon. Maliban na lamang kung biglang makahanap ng ruta si Joy. Pero mukhang naubos na ang kanyang rhythm of Joy. And here comes Sorizo sa may bandang Gedli. Gusto lang naman niyang mapanood na ma-retry ng Egypt. And it is going to be a Lord secured. Pero ito na si Alpho. Nagpakitang dragon na at babalik na sa kanyang mga tropa. Alright, ultimate has been committed there. Para talaga takutin sila ng konti. Hindi pinapasimot kahit yung orange objective. The Lord is already marching on the middle. So, Indonesia, very much aware sila na wala ng Black Dragon form si Alpho dito.
However, yung target ng Egypt is to go for at least one inhibitor or maybe more. 8k gold lead ang hawak nila ngayon, especially when you take a look at the items, defensive builds coming in from the Kufra, Dominance Ice together with that Radiant Armor. Sino matalatagan niya ng talon dito? The inhibitor is also gonna go down. Shockwave being used by inhibitor down bot. Mapapabagsak yung Lord. But the pressure from Egypt is not yet finished. One inhibitor turret down at mukhang maipipilit pa nila dito. The Kufra still has all of his Ow! abilities pero si Vin ngayon ay nag-aabang ng proper pick-off. Might just go for 7 Oda pero masyadong atang tanky si Idol at makakapasok ng bagya doon si Super Ken pero nangalahati agad ang kanyang buhay. Bot lane inhibitor turret will be going down. 2 down for the side of Egypt. At mukhang ititigil na yung push. Medyo malayo ang minions doon sa may bandang itaas. Mission accomplished. Nakadalawa tayo. Wala si Chito, si Iko, si Glock9 pero nagbabagsakan yung mga inhibitors sa may bandang ibaba at gitna. Indonesia left stuck in their base. 11 minutes into the game. 9k gold lead ang hawak nila ngayon. They're just gonna be waiting for one more Lord. You also have to be wary. Kailangan yung tignan na mabuti yung posisyon nitong si Vin. Using the Kacha as of the moment na doon naman yung Black Dragon form, will they be able to sustain this? Apat na miyembro na dito. Electrify on Super Ken! Naman. Super Ken! Ito naman tapos unboxing Appraiser's Wrath. NetherRealm gagamitin na side ng Indonesia. Third of our member is gonna be there as well. Wala si Maro. Naglatag si Vin ang kanyang Divine Judgment. 2 might just go down as well. Pero apat ang buhay. It's the Pharaohs who's gonna go down. Wala pa sila minions. Actually, meron pa lang isa. But there is Vin, Saken, and even the Paramis nakakabuhay May ng wave pa sa din. So baba. kahit paano may wave pa rin sila. Kaso yung problema ay masyado na sila maraming nagamit na ultimates para hindi na magstay pa. However, inhibitors all out for Indonesia. Nakakalbo na ang base ng Indonesia. 3 to 15 ang kill score at lalabas na rin ang Luminous Lord half a minute from now. Grabe ang pinapakita ng Egypt dito. Mukhang makakaasi sa Iyasi laban sa Indo. Ito yung hindi natin expect. Ito yung plot twist na inaantay mo. Correct. Siguro kung kumain ka kanina, nakita nyo nanalo yung Indo, teka, kuha na ako ng pagkain sa baba. Pag akyat mo, ito na yung Ano nangyayari. yung nangyayari? Bumili ka pa kasi ng pagkain. Ikaw Diba? pinanood mo na lang. Kung pinanood mo na lang, edi sana alam mo kung ano yung nangyari. Well, technically, pwede mo namang i-rewind mamaya kasi papanoorin din natin yung instant replay. Pero hindi mahalaga ang instant replay para sa Egypt. They're minding the now. They wanna make sure that they can equalize the series para mas lalong makuha ang pagkakataon to secure the top 3 spot together with Saudi Arabia and the Philippines. Egypt, isang bansa na hindi natin nakikita ganito kataas in any MLBB tournament so far, Buti. is now making waves. Nakikita natin na nakikipagsabayan sila sa isa sa mga powerhouses ng MLBB sa buong mundo. Parang alam mo yung ano, kung nanood ka ng Naruto, men, may dalawa kang tinitignan na ninja. Si Hashirama, tsaka Correct. si yung ano, yung Uchiha. Ayun yung madalas Oo. na nagkakalaban-laban lang eh. Yung dalawang yun, parang Pilipinas at Indo lang, pero ngayon lumalabas na ang mga Egyptian. Ay! Pero ito si Vin, gusto atang i-rewrite yung script. Nare-write niya nga yung script. Si 7-0 babagsak pero 4 yung natulak. NetherRealm ay gagamitin na rin. Andun si Alpo sa may bandalikuran. Can they be able to bring this all down? Pero hindi pa yata na yung mangyayari kasi ito na naman yung tournament memory. Base! Pagkakataga nila in the base is locked in. It's gonna be Egypt equalizing the series to take us to Game 3. At parang ganun lang. 3 games ulit. 3 games na naman ang kailangan daanan ng Indo para makaabot ng lower bracket finals. Pero syempre si